Tumawag kay Ellie. Maghintay ka pa ng 5 minuto. Darating na kami. May ilang esgu na nakahiga sa lupa ng magkakabuhol. Isang nilalang na may mahahabang balahibo. Nakadukdok ito sa harap ng bangkay, parang nag-aalala. Ang babae ay huminga ng bahagya habang humahawak sa asul na panggupit. May mahina at kumikislap na liwanag sa mahabang talim. Ang nilalang ay iniunat ang mahahabang daliri nito patungo sa isang tao na nakahiga. Kapitan Ellie, tulungan mo ako. Ang babae ay kumagat sa kanyang mga ngipin at huminga ng malalim. Pinagpag ang sakit at inangat ang talim upang saksakin ang nilalang. Hindi lumingon ang nilalang at sinuntok ito. Ang babae ay tumilapon. Nahulog ito sa tubig na nakatipon at nagdulot ng maraming patak. Isang kakaibang relo sa kanyang pulso ang tumutunog. Ipinapakita ng relo ang 3 pulang liwanag. Bigla itong naging 4 na maliliit na liwanag. Antas 4. Ellie, nasa daan na kami patungo sa nakaraan. Maghintay ka pa ng kaunti. Darating na kami. Inalis ni Ellie ang kanyang headset at humiga sa lupa. Ang mga asul na mata ay nakatingin sa madilim na langit. Sa gitna ng pagbabalik ay nilambing niya. Wala ng oras. Sa kanyang peripheral na paningin, hindi niya alam kung kailan may isang tao na lumitaw sa kanyang gilid. Naramdaman ni Ellie ang pagigting ng puso. Awang nadarama, siya ay umabot sa kanyang patalim. Ang taong dumating ay may dalang payong. Ang mga patak ng ulan ay bumabagsak sa payong na nagdudulot ng masinsinang tunog. Ang tunog ng pagumpog ay gok-gok. Agad na hinila ni Ellie ang laylayan ng pantalon ng dumating na tao. Huwag lang manood sa palabas. Mabilis, umalis tayo. Ang nilalang na kumakain ng puso, atay at baga. Unti-unting lumipat ang mga kamay ng nilalang. Lumiko siya. Isang pares ng malamig na mga mata ang nakatitig sa dumating na tao. Pinaalis ng nilalang ang kanyang bibig at tumayo. Tinutukan ng mapanlikhang tingin ang dumating na tao. Tila nakita niya ang masarap na panghimagas pagkatapos ng pagkain. Biglang umangat ang kanyang paa. Ang putik at tubig ay sumabog. Ang nilalang na hugis tao ay humabol sa taong may payong. Hindi ako gumagalaw gaya ng bundok. Mabilis, umalis ka. Si Ellie ay sumigaw gamit ang kanyang huling lakas. Ang nilalang na may anyong tao ay nandyan na sa harap. Unti-unting itinaas ang payong. Sa ilalim ng laylayan ng payong, sa likuran ng maliliit na bangs. Ang mga itim na mga mata ay biglang naging kulay dugo. Itinaas ko ang isang kamay. Sa ibabaw ng balat ng mga daliri, lumitaw. Ang mga maaring kulay dugo na simbolo. Ang aking palad ay naglabas ng mga bakas. Sa bilis ng kidlat, hinawakan ko ang leeg ng nilalang na may anyong tao. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang nilalang na may anyong tao ay tila nananatili sa kanyang nakaraang pagkilos. Parang tumigil din ang ulanan sa sandaling iyon. Biglang sumabog. Ang nilalang na may anyong tao ay sumanib sa pader. Ang balat ng pader ay natanggal. Ang mga ladrilyo ay tumama sa kabilang bahagi. Isang nakalubog na kalahating bilog na hukay. Itinaas ko ang kamay ko at humawak sa hangin. Isang bahagyang hindi nakikitang pulang liwanag na mahirap makita ng mata. Ang bilis ay lumipad mula sa anyong tao. Pumasok ito sa aking mga daliri na puno ng pulang simbolo. Ang simbolo ay kumikidlat sandali at agad na nawala. Ang mahahabang daliri ay tila isang pangkaraniwang kamay. Nilingon ko. Si Ellie, na nakahiga sa ulan, ay may napakagandang mukha. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng di pangkaraniwang pagkamangha. Binigyan ko ito ng malamig na sulyap. Para bang tumitingin sa isang pulang buhangin na bungo at hindi nagtanong. Diretso akong naglakad patungo sa malayo. Ako ay malubhang nasugatan. Maaari mo ba akong hilahin doon para makaiwas sa ulan? Humihingi ka sa akin ng pabor. Kahit ayaw mo nang gumamit ng salitang kinyo. Pasensya na. Maaari mo bang idrag ako doon? Itinaas ni Ellie ang kanyang braso. Naghahanda na siya para sa Princess Carrie. Pero sa totoo lang, ako'y matagal ng ganito. Sinabi ni Ellie na hilahin siya doon. Hinablot ko si Ellie sa likod ng kanyang damit. Dinala sa labas ng isang tindahan sa dulo ng eskinita para makaiwas sa ulan. Salamat po. Maaari ko bang tanungin? Ano po ang pangalan niyo? J. Boda. Iyan ba ang tunay mong pangalan? Hindi magbabago ang pangalan sa anumang sitwasyon. J. Boda. May gusto pang itanong si Ellie. Nawala na ako sa malawak na madilim na gabi ng ulan. Sa hindi nagtagal, ilang sasakyan ang nagtipon dito. Isang lalaki ang unang tumalon mula sa sasakyan. Suot ang sombrerong formal at coat na mahaba. Itinaas ng lalaki ang kanyang pulso. Tumingin sa kanyang relo at sa distansya kay Ellie. Ipinakita ng lokasyon na mabilis siyang tumakbo papunta roon. Nasaan ang 4 na antas na mutante? Kapitan Xiao, tingnan mo rito. May isang miyembro ng grupo na nagliliwanag sa isang lugar. Nang makita ng grupo, labis silang nagulat. Ellie, kaninong kamay ito? Na kayang pumatay sa bagong lumagpas na 4 na antas na mutante. Sa ganitong maliit na lugar sa Land City, tiyak, na hindi basta-basta at walang pangalan. Isang estudyante sa mataas na paaralan. Sigurado ka ba? Nakita kong nakasuot siya ng uniforme ng ikalawang paaralan. Diyos ko, kung totoo ito, siguradong may area na talento siya. At isa siya sa mga nangungunang mayroon sa klase ng area na talento. Natanong mo ba kung ano ang pangalan niya? Natanong ko na. Sabi niya, ang pangalan niya ay J. Boda. Si Kapitan Xiao ay may mga mata na kumikislap. Mukha siyang nasasabi. Sandali lang at ipapahanap ko kung may ganitong tao sa ikalawang paaralan. Kung totoo ang lahat ng ito, nakatagpo tayo ng kayamanan. Sa mga susunod na araw, magsisimula na ang unang round ng talento na pagsubok ngayong taon.
Kailangan kong personal na tingnan ito. Hindi natin dapat hayaan na mapunta sa ibang unit ang ganitong kahusay na henyo. Lalo na ang mga kasamahan sa ikasyam na lugar na mga walang hiya. Ang mga asul na mata ni Ellie ay nakatitig sa madilim na ulan ng gabi. Minasamasa niya ang kanyang puwit na bahagyang masakit pa. Talagang naalala ko siya. Sa puntong ito, inalog ko ang mga patak ng ulan sa payong. Bagong buksan ang pinto, may tunog na narinig mula sa silid. Sa ibabaw ng mesa, bukod sa mga simpleng lutong bahay, mayroon ding dalawang kakaibang kulay asul na gamot. Ang bunsong anak ng tiyahin, si Jiang Xiaoyu, ay nakatingin sa natitirang 2 potion. Ma! 3 tao. Bakit 2 lang ang potion? Malapit na ang pagsusuri ng talento. Ano ang gagawin kung walang potion na ito? Si Xiaoyu ay, ang bagay na ito ay isang bihirang item ngayon. At ito ay talagang dahil sa mga koneksyon namin ng iyong tatay. Maraming relasyon ang ginugol para makuha ito. Nakipag-usap na ako sa iyong tatay. Bata ka pa. Sa pagkakataong ito, huwag ka munang sumali sa pagsusuri ng talento. Hayaan mong sumali ang iyong kapatid na babae at ang iyong bagong kapatid na si Fang Xin. Masama. Kaya't ito ay nangangahulugang. Dapat sana ay may isang para sa akin. Ito ay dahil kay Fang Xin. Kinuha niya ang sa akin, hindi ba? Anong sinasabi mong mga salita, bata ka? Tumayo si Jiang Xiaoyu ng galit. May mali ba sa sinasabi ko? Bayas ka sa iyong pamangkin na walang ama at ina. Kumakain siya sa atin at ginagamit ang sa atin. Ngayon, gusto pa niyang angkinin ang bagay na dapat sa akin. Paano siya wala man lang kahiyan? Tumingin si Jiang Weidong sa 2 potion sa mesa. Huilan, bakit hindi natin ibigay ang gamot ni Fang Xin kay Xiaoyu? Sa katunayan, si Xiaoyu ay ating sariling anak na babae. Tayo ay nagbigay ng mahabang pasensya. Hindi ito tungkol sa industriya. Mahalagang mahalaga ang pagsusuri ng talento. Ito ay may kinalaman sa kung makakahanap ba tayo ng magandang trabaho sa hinaharap. Kung ang talento ay sapat na mabuti, maaari itong makatanggap ng pangunahing suporta mula sa gobyerno. Ang kapatid kong lalaki at hipag ay naglingkod din sa bansa noong sila ay buhay. Kung si Xiaoxin ay makakapareho nila, tiyak na magiging masaya sila. Si Jiang Weidong ay pumutok sa mesa at nagsalita. Bakit hindi ito posible? Ang iyong pamangkin ay kayamanan. Samantalang ang aking anak na babae ay hindi kayamanan. Ako ba ang namumuno sa pamilyang ito o ikaw? Kung hindi dahil sa atin, ang iyong pamangkin ay matagal nang naging isang basang pusa. Nakaupo sa isang tabi ng mesa, kumakain na dahan-dahan. Ang panganay na anak na babae ni Jiang, si Xiaocha, ay tumingin pataas. Sa mahigpit na pagsasalita, ang ating kinakain at ginagamit ay mga bagay na mula sa mga magulang ni Fang Xin. Lahat ng ito ay iniwan ng mga magulang ni Fang Xin sa kanya. Kung wala tayo, maaaring mas mabuti ang kanyang kalagayan. At kami ang mga nawawalang aso. Kung hindi ako nagkakamali, ang pera para bumili ng 2 gamot na ito, ay tiyak na pera ng tiyuhin at yahin ko na iniwan kay Fang Xin. Naghirap ng kaunti si Jiang Weidong. Si Jiang Xiaoyu ay matibay sa kanyang desisyon. Naubos na ang pera na iniwan ng kanyang mga magulang. At saka si Fang Xin ay matagal nang nakatira sa bahay namin at inaalagaan ng mga magulang namin. Hindi ba naubos na ang kanyang bayad sa paggawa at iba pa? Hindi ko alintana. Ang gamot na ito ay para lamang sa akin. Ayokong pagtawanan ako ng mga kaklase ko. Habang nagsasalita, kinuha ni Jiang Xiaoyu ang isang gamot at tinangka itong angkinin. Nang si Fang Hilan ay handa nang magsalita, may narinig na ingay sa pintuan. Ang pamilya ay lumingon patungo sa pinto. Tumayo si Fang Hilan at humarap. Nandito na si Xiaoxin. Ngayon, napakadelikado ng gabi, bakit siya umuwi ng ganitong kakalete? Nagpalit ako ng sapatos. Pumunta ako sa tindahan ng libro at nagbasa sandali. Kumain na kayo. Si Jiang Xiaoyu ay puno ng galit na tumingin sa akin at nagrolling ng kanyang mga mata. Mahinang bumulong ng isang bagay na walang hiya. Hindi ko siya pinansin. Narinig ko ng malinaw ang sinabi ng pamilya ng tiyak ko kanina. Namatay ang aking mga magulang at nagiwan ng malaking kayamanan. Nagdulot ito ng pagkagusto mula sa maraming kamag-anak. At sa oras na iyon, nakita ko na ang tunay na kulay ng tao. Ibinigay sa akin ni Fang Hilan ang isang mangkok ng kanin. Si Xiaoxin, narinig ko mula sa nanay ni Xiao Feng na ikaw ay ilang araw na ang nakaraan. Ikaw ay pangalawa sa anta sa buwanang pagsusulit, di ba? Umungol ako bilang sagot. Ang aking si Xiaoxin ay talagang magaling. Nakatingin sa akin si Fang Hilan na may kasiyahan. Si Jiang Xiaoyu ay nagutos ng isang tunog ng pagmamaliit. Anong silbi ng pagiging magaling sa pag-aaral? Nagbago na ang panahon ngayon. Ang paggising ng talento ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Si Jiang Xiaocha na kumakain ng kaunti ay kumuha ng pagkakataon upang magsalita. Hindi matalino. Kahit na ang talento ay nagigising, ito ay magiging cannon fodder din. Ipinakitang huwag magtalo ang 2 anak na babae ni Fang Hilan. Patuloy na nakatingin sa akin. Si Xiaoxin, sa ilang araw, ang pagsusuri ng talento ay darating na. Binigyan ka rin ng gamot ng tiya mo. Si Xiaoyu, ibigay mo ang gamot kay kuya mo. Isiniksik ni Jiang Xiaoyu ang gamot sa kanyang dibdib. Bakit ko ito ibibigay? Ito ay akin. Nakatakdang magsalita si Fang Hilan. Pinunasan ni Jiang Xiaocha ang kanyang bibig. Itinulak niya ang gamot na nasa harap niya patungo sa aking direksyon. Kuya, ito ay sayo. Tapos na akong kumain. Umalis na sa kwarto. Agad na sumigaw si Fang Hilan. Nakauwi na si Jiang Xiaocha sa kanyang kwarto. Masayang sinabi ni Jiang Xiaoyu. Nanay, kung ayaw niya, ayos lang.
Inilapag ni Jiang Weidong ang kanyang mga pinggan at umupo ng pahilis. Tinawanan niya ako ng nakakulang mata. Malakas na kinuha ang dyaryo at malamig na sinabi. Si Fang Xin, ang gamot na ito ay hindi madaling makuha. Nakita ang aking ganitong anyo. Malakas na inalog ni Jiang Weidong ang dyaryo. Ang kanyang daliri ay bumubos sa mesa ng kainan. Alam mo ba, ang gamot na ito ay nakuha ko sa pamamagitan ng aking matandang mukha. Naging koneksyon ko na hindi ko alam kung gaano karami para makuha ito. Hala, nakita akong ganito. Galit na sumigaw si Jiang Weidong. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong gawing baliwala ang aking pinagdaraanan. Kung wala kang ipapakitang resulta, umalis ka na sa bahay namin. Wala akong narinig tungkol dito. Si Jiang Weidong ay labis na nagalit, pinatayo ang mesa. Tumayo at bumalik sa kwarto. Nang dumaan sa basurahan, sinadya niya. Sinipan niya ang basurahan upang ilabas ang galit. Si Jiang Xiaoyu ay tumingin sa akin nang may pagdududa. Pagkatapos ay muling humiyaw siya. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo. Anong antas ng kakayahan ang magigising mo? Matapos magsalita, kinuha ni Jiang Xiaoyu ang gamot at bumalik sa kanyang kwarto. Pagkatapos, bumalik din ako sa kwarto. Itinaas ang kamay upang tingnan ang likod ng kamay. Dahan-dahan itong naging pula ang mga mata. Sa mga daliri, lumitaw ang 15 pula at dugong simbolo. 4 sa mga simbolo ang labis na pulang-pula. Para bang ito ay isang kamay ng pagpatay. Noong una, nagbukas ang aking lolo ng isang maliit na restaurant sa bayan. Tumulong ako sa kanya sa maliit na restaurant. Nang pinatay ang mga manok, nagbukas ito ng aking kakayahan sa pagpatay. At kasabay ng pagpatay, ang aking kabuuang kakayahan ay unti-unting tumaas. Sa lahat ng aspeto, mula sa lakas, bilis, liksi, at mga pandama, lahat ay bumuti. Ang pinaka nakakakilabot dito ay ang aking kakayahang magpagaling. Nang makatagpo ako ng mga kakaibang tao. Ang mga kakaibang tao na ito ay isang uri ng mga gising na. Basta't sila kapag nagkaroon ng kapangyarihan. Ang kanilang mga pagnanasa ay lumalaki ng walang hanggan. Nanlaban at nagnakaw, walang kasalanan ang hindi nila ginawa. Matapos ang isang beses na napilitang kumilos. Napagtanto ko na ang mga ganitong kakaibang tao sa pagpatay ay maaari. Na magpataas ng malaki ang aking kakayahan. Mula noon, tinutukan ko na ang mga ganitong tao. Patuloy na nagpatuloy ang pagpatay hanggang ngayon. Ngayon, ang aking kakayahan sa laban ay maituturing na pinakamataas sa aking antas. At ang aking kakayahan sa pagpatay, kahit anong oras ay hindi. Walang makakaalam kung ipapakita ko ito. Dahil pinayagan ako ng lolo ko na huwag madaling ipakita ang ganitong kakayahan sa pagpatay. Kaya't ilabas ang kapangyarihan na nagising sa kakayahan sa pagpatay. Bagamat hindi kasing lakas ng kakayahan sa pagpatay ang kapangyarihan. Pero hindi rin ito nagkukulang. Kinabukasan ng umaga, kumain ako ng almusal at pumunta sa paaralan. Ngayong araw, ang mga kaklase ko ay dumating ng mas maaga. Pagtapasok sa klase, hindi pa ako nakaupo ng maayos. Nakadress at maganda ang mukha. Dumating na ang guro naming si Cheng Wenjin. Mga klase, huwag kayong manervous, mag-relax kayo. Maghintay muna ng aking senyales bago mag-inject ng gamot. Mayroon bang mga klase na walang gamot? Si Ji Boda ay nagayos ng kanyang gitnang bahagi ng buhok. Nang marinig ito, agad siyang lumingon sa akin na nakaupo sa tabi ng bintana. Fang Xin, tinanong ka ng guro. Hindi pa ako nakakapagsalita. Ang magandang dalaga na may bilog na mukha na nakaupo sa harap ko. Binuksan niya ang kanyang bag at kumuha ng isang gamot. Guro, nagdala ako ng mga gamot para kay Fang Xin. Habang nagsasalita, inilagay niya ang gamot sa aking mesa. Isang matamis na ngiti ang nagpapakita ng dalawang kaibig-ibig na maliliit na ngipin ng tigre. Bigla na lang ibinaba ni Ji Boda ang kanyang mukha. Si Cheng Wenjin ay bahagyang ngumiti. Pareho pa rin ang sinasabi. Huwag mag-alala lahat, mag-relax kayo ng kaunti. Malaki ang epekto ng pag-iisip sa pagsusulit. Nakikita ko na ang mga kaklase sa ating klase ay mga mahuhusay. Tiyak na makakakita tayo ng magagandang talento. May isang kaklase na nagsabi. Tiyak na si Fang Xin yon. Sino ang nagsabi? Dapat sa level ako, si Deji. Agad na sinabi ni Xu Xiaoqiang, ang tagasunod ni Ji Boda. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang umabot. Lumabas saglit si Guro Cheng. Lahat ay tumingin. Nakatayo sa pintuan ang punong guro. At may dalawang tao pang sumusunod sa likod ng punong guro. Isang tao na nakasuot ng coat at may suot na sombrero. At isa pang may maikling pilak na buhok at malamig na asul na mata. Anong nangyari, punong guro? Nagsalita ang punong guro na isara ang pinto. Tumingin sa loob ng klase mula sa bintana. Nagtatanong na puno ng kuryosidad. Guro Cheng, sino sa inyo ang estudyanteng si Ji Boda? Si Cheng Wenjin ay kaunting naguluhan. Sa hindi sinasadyang paraan, lumingon siya sa kinaroroonan ni Ji Boda. Ang punong guro ay may nakabukol na kamay at nakayuko. Tumingin siya sa loob sa pamamagitan ng bintana. Ang dalawang tao sa likuran ay mula sa espesyal na departamento. Ang estudyanteng makakakuha ng atensyon ng ganitong espesyal na departamento. Siguradong gustong malaman ng punong guro ng maaga. Una, tumingin si Cheng Wenjin sa dalawang tao sa likod ng punong guro. Pagkatapos, itinuturo ang direksyon ni Ji Boda. Iyan ay si Ji Boda. Si Captain Xiao na may suot na sombrero ay nakayuko. Sumunod sa direksyon na itinuturo ni Cheng Wenjin. Tumingin siya papasok sa silid-aralan. Pagkatapos, lumingon siya sa magandang babae na may asul na mga mata. Ailey, tignan mo, siya ba yon? Si Ailey na may asul na mga mata ay nakatingin kay Ji Boda sa kabila ng bintana. Nagsuot siya ng maskara dati.
At sa mga panahong iyon, malapit na akong mawala ng malay. Kaya hindi ko nakita ng maayos ang hitsura. Pero akma ang taas at hugis na ito. Tanong ni Cheng Wenjin. Punong guro, ang dalawang ito ay. Si Punong Guro Ji ay nakangiti habang nakahawak sa likod ng kanyang mga kamay. Guro Cheng, ang dalawang ito ay galing sa ikapitong unit. Ang taong ito ay si Ginoong Xiao Wutong. Ang babaeng ito ay si NJ Lali. Muling naguluhan si Cheng Wenjin at pagkatapos ay nagulat. Ikapitong unit, hanapin si Jiboda. Siya ba ay napili ng maaga? Agad na itinaas ni Xiao Wutong ang kanyang kamay. Nagsasaad ng hindi maaaring pag-usapan ng lihim. Pero malinaw na makikita ang mga mata ni Kapitan Xiao. Napuno ng kasiyahan sa pagkuha ng henyo ng maaga. Nakipag-usap ng ilang salita. Umalis si Xiao Wutong kasama si Bailey. Sa pamamaalam, biglang tumingin si Bailey. Sa anino ng isang taong nakaupo sa tabi ng bintana. Sa aking puso nang lumabas si Bailey. Nagsabi ako sa aking sarili, ang mundo ay talagang maliit. Kaya inangat ko na ang aking bangs ng maaga. Isinuot niya ang salamin ng katabi sa upuan nang hindi sinasadya. Masaya si Xiao Wutong habang naglalakad palabas. Ang grupo sa ikasyam na unit ay humiling pa sa kanilang mga nakatataas. Humiling sila na ipagpaliban ng isang araw ang pagpapahayag ng mga resulta ng pagsusulit. Gusto lang nilang gamitin ang paraang ito upang maunang makuha ang mga estudyanteng may talento. Sila ay may natatanging mga kontribusyon. May suporta rin sila mula kay Ginoong Ye. Pero sobra naman itong pang-aabuso. Pero sino bang makakapagsabi na swerte si Ginoong Xiao? Nakahanap siya ng isang perlas ng yaman ng maaga. Basta't matapos na ang pagsusulit sa talento. Agad tayong pupunta kay Jiboda upang pumirma ng kontrata. Kapag naiisip ko ang grupo sa ikasyam na unit pagdating ng panahon, napapangiti ako sa kanilang mga pangit na mukha. Sa loob ng silid-aralan, mula nang tawagin ng punong guro si Cheng Wenjin. Pagkatapos niyang lumabas, parang sumabog ang usapan. Naku, anong nangyayari? Ano yon? Ang mga kaklase na nakaupo sa pintuan ay nakikinig. Narinig ko silang nagsasalita tungkol sa ikapitong unit. Ikapitong unit, mayroon akong malalayong pinsan na nandoon. Ito ay ang ikapitong unit ng kilalang Chayan Dun Biryu. Ang pinsan kong iyon ay nadiskubre ng maaga at pumirma ng kontrata. Ngayon, talagang mataas na ang kanyang posisyon. Maraming tao ang may gulat na ekspresyon. May ilan na mahinang nagtanong dahil sa kakulangan ng impormasyon. Chayan Dun Biryu. Ang Chayan Dun Biryu ay isang opisyal na ahensya na nakatuon sa mga iba. Isang napakaastig na organisasyon na itinatag. Ito ay may pangasiwaan na siyam na espesyal na unit. Ang kabuuan ng ikapitong espesyal na unit. Kahit na ang lakas ay hindi makapasok sa top 3. Pero ito ay parte pa rin ng Chayan Dun Biryu. At saka, mataas ang kanilang mga pamantayan. Ang pinakamababa ay nag-aawit lamang ng level. Grabe, pamantayan level. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang pinakaastig sa Chayan Dun Biryu ay ang ikasyam na unit. Ayon sa sinabi ng pinsan ko, ang ikasyam na unit ay tinatawag ding Monster Room. Lahat ay henyo. Ang pamantayan ay level. Jiboda, paano ka nadiskubre? Magbigay ka rin ng payo sa lahat. Si Jiboda mismo ay hindi makapagpaliwanag kung bakit. Si Xu Xiaoqiang, ang alalay, ay agad na nagprotekta sa kanyang amo. Hindi na ito kailangan ng paliwanag. Dati, ang pamilya ni Daje ay sobrang galing. Sigurado akong nakakakilala siya ng tao sa Heavenly Shield Bureau, di ba? Nang marinig ang dahilan nito, si Jiboda ay agad na nagkaroon ng kaalaman. Tama, kilala ng tatay ko. Naalala ko na. Dati, kumain pa ang tatay ko kasama ng mga tao doon. Tumirik agad ang mga labi ni Jiboda. Xiaoqiang, lahat tayo ay magkakaklase. Huwag mong sabihin ganyan, masyado itong nakakasira sa ating dangal. Habang nagsasalita, ang kanyang mata ay napapatingin kay Chuk Sinyaw. Si Xu Xiaoqiang ay talagang may mabilis na pag-iisip. Si Chu Banhua, nakita mo na ang kakayahan ng aking Daje, di ba? Si Chuk Sinyaw ay nainis. Tumingin lang naman siya. Sino ba ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari? Maaaring ang ama ni Jiboda ay may ginawang mali kaya siya hinuhuli. Si Chuk Sinyaw ay nagangat ng kamay sa aking harapan. Hindi ka naman bulag, bakit ka pa nagsusuot ng salamin? Ngumiti ako at ibinalik ang salamin sa aking katabi. Subukan mong isuot ang salamin, anong pakiramdam? Tumuloy si Cheng Wenjin na tumingin sa kanyang telepono. Mga kamag-aral, dalhin ang inyong mga student at mag-organisa ng maayos sa pag-alis. Malapit nang magsimula ang pagsusuri ng talento. Nagsimula nang bumuo ng mahabang pila. Maraming kamag-aral ang kinakabahan. Sa wakas, ito ay isang mahalagang pagkakataon sa buhay. Maraming tao ang nakatayo sa paligid ng lugar ng pagsusuri ng talento na nakasuot ng uniforme. Nagpapalitan ng balita ang ilang mga kamag-aral na sensitibo sa impormasyon. Itinaas ni Jiboda ang kanyang baba at hinahanap ang mga tao mula kanina. Ang dalawang tao mula sa ikapitong bahagi sa labas ng silid-aralan. Maraming kamag-aral ang naninibugho kay Jiboda. Si Xu Xiaoqiang, ang alipin, ay parang langaw na pinagmamasdan ang kanyang mga kamay. Deje, doon, nandoon ang taong hinahanap mo. Sundan ang direksyong itinuro ni Xu Xiaoqiang. At nakita ang mga katabi na sina Xiao Wutong at Lily. Ang galing talaga. Daje, sigurado akong magiging ganyan ka rin balang araw. Tandaan mo akong banggitin kapag dumating ang oras. Inakbayan ni Jiboda si Xu Xiaoqiang. Huwag kang mag-alala. Hindi kita malilimutan. Habang nagsasalita, nakita kong may dalawang tao mula sa malayo.
Isang matangkad at payat na binatang may puting buhok at nakasuot ng salamin. Naglakad siyang may kamay sa bulsa sa harap ng mga opisyal. Nakatayo sa likod niya ang isang magandang dalaga na may suot na lollipop. Ang magandang dalaga na may hawak na bag. Nang makita ng lahat ang dalawang tao, agad silang tumayo ng tuwid. Umugong ang mga opisyal at kumaway ng bati. Ang mga opisyal ay sunod-sunod na nagbigay ng galang. Kahit ang mga opisyal na sina Xiao Wutong at Laili mula sa ikapitong tanggapan, agad silang nagtayo ng maayos at nagbigay galang sa dalawang tao. Ngunit ang nakatayo sa unahan na may puting buhok ay tila hindi napansin. Naglakad siya sa gitna ng tao na may kamay sa bulsa. Diretso siyang pumunta sa isang silid-aralan. Sino ba yan ang pagmamalaki? Kailangan magbigay galang ang lahat ng opisyal. Ikasyam na tanggapan. Ang kilalang ikasyam na tanggapan. Nakita mo ba ang bag na dala ng magandang ate? Ang simbolo ng siyam na dragon sa itaas ay ang simbolo ng ikasyam na tanggapan. Tumingin ako sa puting buhok at magandang dalaga na pumasok sa silid-aralan. Kahit na hindi naglalabas ng anumang hininga ang kabilang panig. Ngunit ako, na nakaranas ng hindi mabilang na laban, ay napakasensitibo. Damang-dama ko ang panganib na nagmumula sa dalawang tao. Lalo na yung puting buhok. Pati nga, ramdam ko na kayang-kaya akong tapusin ng kabilang panig sa isang iglap. Ang mga estudyanteng tinawag ang pangalan sa ibaba ay may dalang student Yi. May mga gamot na naunang na-inject. Maayos silang pumasok sa testing area para sa talento testing. Zhang Yuxuan, Wang Zihan, Lexini. Bawat rehiyon ay may ilang silid-aralan na inihanda. Sa loob ng silid-aralan, may mga kabinet na higit sa 2 metro ang taas. Matapos pumasok ang mga estudyanteng sumasailalim sa talento testing, maghintay ng 3 o 5 minuto okay na. Ngunit si Cheng Wenjin ay nagbigay ng abiso kanina na ang taong ito. Ang mga resulta ng pagsusulit ay hindi ilalabas sa araw na yon. Kailangang ipagpaliban ng isang araw. Dahil dito, maraming estudyante ang nahirapan. Sa kabila ng lahat, ang araw ng paghihintay sa mga resulta ay napakahirap. Tinukso ni Chuk Sinyaw ang aking likod. Nasaan na ang gamot na ibinigay ko sa'yo? Nakalimutan, di ko nadala. Nanggigil si Chuk Sinyaw at nakakunot ang noo. Paano ka naging ganito ka walang ingat sa ganitong katinding oras? Habang nagsasalita, ipinasa ni Chuk Sinyaw sa akin ang kanyang gamot. Agad siyang lumingon at nagtakbong pabalik sa silid-aralan para kunin ang gamot na ibinigay niya sa akin. Hinawakan ko ng mahigpit si Chuk Sinyaw at mahinahong ngumiti. Malapit na tayong tawagin. Wala nang sapat na oras para bumalik. Kung hindi ka makakarating sa takdang oras, ituturing itong hindi pagdalo. Bakit ganyan ka? Wala lang. Kung hindi ito gagana sa pagkakataong ito, mayroon pang susunod. Narinig ang boses ni Cheng Wenjin sa harapan. Ang mga estudyanteng tinawag ang pangalan sa ibaba ay dalhin. Ang mga tamang dokumento ay maayos na pumasok sa testing area. Jiboda, Su Xiaoqiang, Zhang Haoyu, Fang Xin, Chuk Sinyaw. Nagbigay ako kay Chuk Sinyaw ng isang walang problema na ekspresyon at naglakad patungo sa testing area. Sa malayo, nakita ni Xiao Wutong na papalapit si Jiboda sa pagsusulit. Paglakad ko, agad akong ngumiti. Lumingon ako kay Ellie. Bilis, kasunduan. Hintayin natin siyang lumabas. Para pirmahan natin ito ng maaga. Matagal nang makapangyarihan ang ikasyam. Panahon na para maging matatag ang ikapito. Sa pagkakataong ito, ako ay pumasok sa malaking puting test instrument. Ilagay ang student E sa harapang sensor area. Pagkatapos ng pagkakakilanlan, may patuloy na pulang ilaw na nag-scan sa akin. Hinaplos ko ang palawit na ibinigay ng aking lolo sa aking leg. Sa silid-aralan, ang puting buhok ay umuugoy sa upuan. Binuksan ng batang babae na may hawak na lollipop ang kanyang maleta. Sa loob ng maleta ay mayroong precision control keyboard at isang display screen. Sa kahon, ang nakalitaw na lente ay nasa dingding. Ipinapject ang mga imahe ng iba't ibang testing area. Ang oras ay lumilipas ng 1 minuto at 1 segundo. Tik-tik, ang biglang umingay na tunog ay nagbigay diin sa puting buhok. Hindi may iwasang tumingin sa mga imahe sa dingding. Sa aking nakikita, lumabas ang isang kahon. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw ang ilang linya ng teksto. Kapangyarihan na kasanayan na naantas. Walang gamot. Pagsusuri na kasanayan na antas. Walang gamot. Pagkontrol sa hayop na kasanayan na antas. Walang gamot. Liwanag na kasanayan inaantas. Walang gamot. Isip na kasanayan inaantas. Walang gamot. Itinaas ng dalaga ang kanyang ulo. Ang kanyang magagandang mata ay kumikislap ng kahanga-hanga. Nang hindi gumagamit ng gamot, nakuha ang iais na antas ng kasanayan. At nakuha pa ang napakaraming kasanayan. Kung gumamit ng gamot ang kanyang, lahat ng kasanayan ay maaaring tumaas ng 1 antas. At siya ay may antas ng lakas sa labanan na 3. Ito ay isang napakabihirang bagay sa mga estudyante. Dahan-dahang itinukod ng kanyang puting buhok ang salamin. Ang mga mata sa likod ng salamin ay kumikislap ng nakakasilaw na puting liwanag. Unti-unting umangat ang kanyang labi na may ngiti. Kinuha ang ikasyam na lugar. Natapos ang pagsusuri. Kinuha ko ang aking student Ye at lumabas mula sa testing chamber. Si Jiboda ay kakalabas lamang mula sa silid-aralan. At siya ay hinila ni Xiao Wutong papasok sa isang silid-aralan. Ang eksenang ito ay nagdala ng maraming mga sigaw at pagnanais mula sa mga tao. Si Xu Xiaoqiang ay mas lalo pang nasasabik at humihip ng pangsyang. Si Deji ay astig. Direkta itong nagdulot ng maliit na kaguluhan sa playground. Si Jiboda ay hindi na nagpapanggap.
Ang kanyang mga labi ay mataas na nakangiti. Patuloy siyang kumakaway sa mga kaklase na sumisigaw. Ang puting buhok sa silid-aralan ay tumingin sa labas ng bintana. Ano nang ginagawa ng gunggong na si Xiao Wutong? Sabi ng magandang dalaga. Nakapagsimula na ng kontrata para sa isang estudyante. May naiwang mga magandang talento ba tayo? Wala. Ano nang ginagawa niya sa ngayon? Sa oras na ito, nahanap ko ang klase 8. Sa pamamagitan ng bintana. Maraming mga kaklase sa silid-aralan ang abala sa pag-uusap tungkol sa talakayan ng mga pagsubok sa talento. Halos bawat tao sa kanilang mesa ay may isang potion. Si Jiang Xiaocha ay nakasuot ng headphones habang nagbabasa. Si Jiang Xiaocha. Sumigaw ako ng isang beses. Si Jiang Xiaocha ay tinulak ng kanyang kaklase. Itinaas ang ulo at tumingin sa pintuan. Mabilis na lumabas. Kuya, tapos na ang pagsusuri ninyo. Ito para sayo. Inabot ko ang gamot. Nang makita ang gamot, napatigil si Jiang Xiaocha. Nakilala niyang ito ang ginamit kagabi. Hindi mo ginamit ang gamot. Nakalimutan. Gamitin mo na. Si Jiang Xiaocha ay nakayuko at kumagat sa kanyang labi. Kuya, salamat. Bakit ka pa nag-aalangang makipag-ugnayan sa akin? Nakatingala si Jiang Xiaocha at nakatingin sa akin. Medyo namumula ang kanyang mga mata. Alam kong hindi mo ito ginamit para sa akin. Tingnan mo ang sinasabi mo. Kung hindi ko ito ginamit, ibinigay ko na sana sa iyo kahapon. Hindi mo ito ibinigay sa akin kahapon para sa galit ng tatay ko, hindi ba? Nahihiya akong kinaskas ang aking pisngi. Pinisil ko ang noo ni Jiang Xiaocha. Gabi, nang umuwi ako, ang tiya ko ay abala sa kusina. Nakangiti siya ng masaya. Ang tiyo kong si Jiang Weidong ay naglabas ng alak na itinagong maraming taon. Habang umiinom, masaya kong pinapalo ang aking mga hita. Si Jiang Xiaoyu ay mayabang na nakaluhod sa sofa na nakakrus ang mga binti. Na para bang ako ang may kapangyarihan sa araw na ito. Si Jiang Xiaoch ay nakaupo sa tabi ng mesa at nagbabasa. Nandito na si Xiaoxin. Ang tita na si Fang Hilan ay masayang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanilang apron. Masayang bumati sa akin. Tita, ano ang nilutong masarap? Lahat ay andyan, manok, pato, isda, at karne. Lahat ng gusto niyong tatlo ay niluto ko. Bigla ang umupo si Jiang Xiaoyu. Nanay, anong kinalaman niya? Ako at ang kapatid kong babae ang tunay na mga bayani ngayon, okay? Maganda ang pakiramdam ni Fang Hilan. Maganda ang mga grado ng kanyang dalawang anak na babae. Lalo na ang kanyang panganay na si Jiang Xiaoch. Siguradong maraming organisasyon ang gustong makuha ang mga ganitong grado. Lahat sila ay mga paborito ng nanay. Si Jiang Xiaoyu ay umingay ng isang tunog. Sino ang nakakaalam kung ang iyong pamangking lalaki ay magiging basura o kayamanan? Basura ba o kayamanan? Umuwal si Fang Hilan, anong sinasabi mo, bata? Puwe. Siguradong hindi magkaproblema ang kapatid mo. Ngayon ay isang masayang araw, huwag magsalita ng ganyan. Umupo ka muna saglit, Xiaoxin. Mamaya, maayos na ang pagkain. Malakas na nilinisan ni Jiang Weidong ang kanyang lalamunan. Ibinaba ang cellphone sa mesa. Sa screen ay ang electronic report card ng dalawang anak na babae. Tingnan mo ang mga grado ng dalawang kapatid mong babae. Tumingin ako sandali at mumiti. Lahat ay maganda. Naginay si Jiang Xiaoyu. Kailangan mo bang sabihin na maganda ito? Muli uminom si Jiang Weidong ng alak. Itinuro niya ang mesa gamit ang daliri. Fangxin, tingnan mo muli ang iyong nakatatandang kapatid na babae, Xiaocha. A level na talento. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Maraming organisasyon ang gustong magkaroon nito. Ito ang agwat, naiintindihan mo na ba? Mga tiyo, tama ka nga. Ibinagsak ni Jiang Weidong ang kanyang baso sa mesa. Itinuturo ako ng kanyang daliri. Kung hindi mo kinuha ang gamot ni Xiaocha, ang mga grado ni Xiaocha ay hindi lang ganito. Tandaan mo ito. May utang ka sa aking anak na babae. Habang buhay kang may utang. Agad na ipinagtanggol ako ni Fang Hilan. Si Jiang Weidong. Sa araw na ito napuno ng kasiyahan. Ang pagsabi ng ganitong walang pusong salita ay labis na. Labis na anong bagay? Sabihin ko sa'yo, ang aking anak na babae ay mahinahon na ibinigay sa'yo ang gamot. Kung hindi ito ibinigay sa'yo, ang kanyang talento ay maaaring level. Ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay magiging mas mataas. Pininsala mo ang magandang kinabukasan ng aking anak. Kailangan mo talagang magbayad sa aking anak. Hindi mo kailanman mababayaran ito. Pagsabog, biglang pinaghampas ni Jiang Xiaocha ang mesa. Ibinigay sa akin ng kapatid kong lalaki ang gamot. Siya ang may utang sa akin. Lahat kami sa pamilya ay may utang sa kanya. Ang lahat ng mga mata ng pamilya ay nakatuon sa gamot na yon. Agad na napatigil si Jiang Weidong. Nakilala niya ang gamot na yon. Bakit ganon? Ikaw na bata. Ito ay para sa'yo. Anong ginawa mo sa kapatid mong babae? Nangangatog ang mga labi ni Fang Hilan. 2 linya ng malinaw na luha ang tumulo. Tita, wala iyon. Okay lang kahit hindi ako gumamit ng gamot. Pinunasan ni Fang Hilan ang kanyang luha. Tita, pasensya na. Si Jiang Xiaoyu ay ngumunguya ng chewing gum. Nanay, bakit ka umiiyak? Naubos mo ang magandang pakiramdam ko. Kahit na ginamit niya ang gamot na yon, hindi naman siguro siya mas mahusay kaysa sa kapatid kong babae. Si Jiang Xiaoyu, magkaroon ka naman ng konsensya. Sinabihan ni Jiang Xiaocha ng galit. Biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Tumakbo si tita para buksan ang pinto. Nakatayo sa pintuan ng isang cute na tao. May dalang maraming regalo ang matabang tao. Kayo po ang ina ni Jiang Xiaocha, di ba? Kami po ay mula sa Chainan Chamber of Commerce.
Nandito kami para hanapin si Jiang Xiaocha. Para pag-usapan ang pagsali sa amin. Hindi na alintana kung iniimbitahan ba si Fang Hilan. Naglaan ng isang kamay ang matabang tao para makipagkamay kay Fang Hilan. Dumiretso siyang pumasok kasama ang kanyang assistant. Si Fang Hilan ay tila nalilito, pero mabilis siyang nakareact. Naghahanap sayo si Xiaoch. Si Jiang Xiaoch ay lumabas mula sa kusina habang pinapahid ang kanyang mga kamay. Kaibigang Jiang Xiaoch. Kumusta? Ako si Tong Fenggu mula sa Tiannan Business Association. Ang matabang lalaki ay masayang salubungin siya. Kaagad na lumapit at nakipag-shake hands kay Jiang Xiaoch. Kayo ba ay? Si Jiang Weidong ay mabilis na lumapit din. Ang matabang lalaki ay may maraming kakayahan. Kaagad siyang yumuko at mabilis na tumakbo papunta. Siya ba ang ama ni Jiang Xiaoch? Ako si Tong Fenggu mula sa Tiannan Business Association. Alam mo ba ang Tiannan Business Association? Ito ang pinakamalaking business association sa buong distrito. Si Jiang Weidong ay agad na tumango. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang mga marka ni kaibigang Xiaoch ay mahusay. Inimbita kami ng Tiannan Business Association na ako ang tagapangulo sa Lancheng. Dumating upang anyayahan si kaibigang Xiaoch na sumali sa amin. Magbibigay kami ng isang malaking apartment sa pinakamahal na Baohu Garden sa Lancheng. At bibigyan pa namin si kaibigang Xiaoch ng luxury car para sa pick-up at drop-off. Taunang sweldo ng 8 riyal. Sa ikalawang taon, doble ang pagtaas. Habang nakikinig, ang mga mata ni Jiang Weidong ay talagang nagniningning. Ilang beses siyang nalunok ng laway. Kaibigan si Xiaocha. Kumusta? Muli ay nagtanong si Tong Fenggu. Hindi pa nagkaroon ng pagkakataon si Jiang Xiaocha na makapagsalita. Muli na namang narinig ang katok sa pinto. Pumunta si Fang Hilan upang buksan ang pintuan. Nakatayo sa pintuan ng isang babae na nakauniforme. Iniabot ng babae ang kamay upang makipagkamay. Kayo po ang ina ni Xiaocha, hindi ba? Magandang araw po. Ako ang kinatawan ng pamilya Li mula sa probinsya dito sa Lancheng. Ako si Li Inqiao. Nandito kami para kay Jiang Xiaocha. Maligayang pagdating. Pumasok si Li Inqiao na suot ang mataas na takong. Tumingin siya ng mabilis kay Tong Fenggu na mataba. Sumagot si Tong Fenggu ng isang ngiting walang masamang intensyon. Ngunit nakatanggap lang siya ng isang malamig na hininga. Kayo po ang ama ni Jiang Xiaocha, hindi ba? Iniabot ni Li Inqiao ang kamay kay Jiang Weidong. Licking his lips, si Jiang Weidong. Parang nakakalutang ako ngayon. Bumaling si Li Inqiao at mumiti kay Jiang Xiaoch. Kamusta, Jiang Xiaoch? Ako si Li Inqiao ng pamilyang Li mula sa probinsya. Natutuwa akong makilala ka. Sa tingin ko, ang kaibigang ito mula sa Tiannan Chamber of Commerce. Nagbigay na siya sa iyo ng presyo, di ba? Kami sa pamilyang Li ay handang magpakita ng sinseridad. Ano ang naialok nila? Lahat kami ay nag-aalok ng doble. Si Tong Fenggu ay ngumiti at bumuka ang kanyang mga mata ng kaunti. Sabi ko, Ginoong Li, medyo hindi ka naman makatarungan dito. Sa palagay ko, nararapat si Jiang Xiaoch. Nakita ang dalawang pamilya na nagtatalo. Si Jiang Weidong ay parang gusto ng bumigay. Hindi ko inasahan na may kumakatok na namang muli. Binuksan ni Fang Hilan ang pinto. Sa pagkakataong ito, ang mga tao sa pintuan ay mas formal. Naka-uniforme. Ang dala nilang regalo ay napakasimple. Hindi ito kasing magarbo ng dalawa kaninang pamilya. Ang namumuno ay isang lalaki na may hugis ng mukha na parang kwadrado. Mukhang medyo seryoso ang lalaking ito. Magandang araw. Ako si Chugang, hepe ng ikalawang espesyal na operasyon ng ika-4 na unit ng SAI Shield Bureau. Dumating para kay Jiang Xiaocha. Agad na binuksan ni Fang Hilan ang pinto. Pakiusap, pumasok kayo. Pumasok si Chugang. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kina Tong Fenggu at Li Inqiao. Pareho silang umiti. Nandito na rin ang Kapitan Chu. Jiang Xiaocha, gusto ring imbitahan ng ika-4 na lugar ang iyong pagsali. Ang tinig ni Jiang Weidong ay puno ng pananabi. Parang ito na ang pinakamagandang bahagi ng buhay. Ikaw ang Kapitan Chu, di ba? Agad, maupo kayo. Umupo si Chugang. Naunang nagsalita si Li Inqiao. Kahit anong labanan natin, ang huling desisyon ay nasa kamay ni Jiang Xiaocha. Tingnan natin kung ano ang pipiliin ni Jiang Xiaocha. Medyo hindi nakasagot si Jiang Xiaocha. Narinig ko lang na ang mga may mataas na talento ay pinapantasya ng iba't ibang puwersa. Hindi ko akalain na ganito ka-specific ang pangagaw. Nakikinig ako sa kapatid kong lalaki. Nagtaka ako ng ilang segundo. Maliwanag na hindi ko inasahan na ganito ang sasabihin ni Jiang Cha. Lahat sila ay tumingin sa akin. Ngumiti si Li Inqiao at nagsabi, "Ikaw ang kuya ni Jiang Xiaocha. Saan mo gustong dalhin ang kapatid mo?" Agad na pinutol ni Jiang Weidong. "Bakit mo siya pinapakinggan? Ako ang tatay niya. Ako ang namamahala sa bahay na ito. Anong paaralan ang kayang tumanggap sa aking anak na babae?" Habang nagsasalita, hinila ni Jiang Weidong si Jiang Xiaoyu. "Pasensya na sa tanong. Anong klase ng talento mayroon ang anak ninyo?" "Antas Lui sa Beast Mastery." Sabi ni Chugang ng may katigasan. "Masyadong mababa ang talento. Hindi tumatanggap ang ika-4 na paaralan." Umikot ang mata ni Tong Fenggu. "Tinatanggap namin." Sagot ni Li Inqiao ng walang pag-aalinlangan. "Tinatanggap din namin. Pero ang kondisyon ay double sa Tiannan Chamber of Commerce." Ngunit si Jiang Xiaocha ay sumagot pa rin. "Nakikinig ako sa kuya ko." Tiningnan ako ni Tong Fenggu ng mabuti. "Ikaw rin ba ay estudyante? Anong pangalan mo?" "Fang Xin." Tinanong ni Jiang Weidong. "Alam niyo na ba ang mga resulta bago pa? Maaari bang makita ang kanyang mga resulta?" Ngumiti si Tong Fenggu, medyo nahihiya.
Sa anumang kaso, ang mga resulta na nakuha namin ay antas C at pataas. Wala itong pangalan sa aking tala ng mga marka. Ibig sabihin nito ay nasa ilalim ng sea level. Halos iyon na ang ibig sabihin. Agad na tumawa si Jiang Xiaoyu. Si Jiang Weidong ay sumulyap din sa akin. Naglabas siya ng isang ahem na mayabang na tunog mula sa kanyang ilong. Medyo nagulat ako. Hindi ko akalain na wala pa talagang si Jiang Weidong ay nakasandal, sumulyap sa akin. Nasaan ang sea level? Ang trabahong iyon ay maaaring hindi madaling hanapin. Hindi ko akalain na biglang nagsalita si Jiang Xiaocha. Anumang kumpanya ang tatanggap sa aking kuya ay doon ako pupunta. Nagulantang ang lahat sa sinabi niyang iyon. Si Chugang ang unang nagsalita. Pareho pa rin ang kanyang pagiging seryoso. Mataas ang hadlang sa ika-4 na lugar. Hindi tumatanggap ng mga mababang talento. Si Tong Fenggu ay nag-isip at nagproseso ng mga bagay. Nakaramdam ako na hindi ito kapakipakinabang. Si Ji Inkiao ay nagsalita. Kaya naming tanggapin siya sa aming pamilya. Ngunit ang mga benepisyo ay maaaring medyo mababa. Sa huli, masyado siyang mababa ang talento. At saka siya. Hindi pa natatapos ang sinasabi. Muli na namang dumating ang tunog ng pagtok sa pinto. May isa na namang dumating. Wilan, buksan mo na ang pinto. Si Jiang Weidong ay excited na tumayo at itinuturo ang pintuan. Kagalakan ang kanyang mukha. Si Fang Hilan ay lumapit sa pinto at binuksan ito. Pagkatapos buksan ang pinto. Sa harap ng pinto ay may nakatayo na isang puting buhok na nakasuot ng uniforme. Sinundan ito ng isang magandang dalaga. Nandito kayo para kay Xiaocha, di ba? Anong hinahanap na Xiaocha? Ako pa nga ay naghahanap ng kape. Nandyan ba si Fang Xin? Nandyan siya. Kayo ba ay mga kaibigan niya? Habang nagsasalita, pumasok ang puting buhok na may kasamang magandang dalaga. Nang makita ko ang puting buhok, parang bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit nandito ang ika-9 na lugar? Si Jiang Weidong ay parang lumilipad ngayon. Nakita ko ang isang puting buhok na pumasok. Si Fang Xin, ikaw na isang estudyante. Isang araw na hindi ka natututo ng mabuti. Ang mga kaibigan mong hindi maayos. At dinala mo pa sa bahay. Ang mga salita ni Jiang Weidong ay hindi pa nasasabi. Si Tong Fenggu at Li Inyao ay sabay na tumayo. Matulungin na yumuko ng may paggalang. Ginoong Zhuge, tumayo rin agad si Chugang. Nakapanatag ng posisyon at nagbigay ng galang. Nakilala na ni Chugang ang hepe ng ika-4 na espesyal na unit ng operasyon. Si Jiang Weidong ay sobrang mayabang kanina. Sa susunod na segundo, ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nanigas. Si Tong Fenggu ng Chen ng Chamber of Commerce at si Li ng pamilya Li sa probinsya. Lahat ng mga silver peer ay tumingin ng may paggalang sa puting buhok na ito. Ang pangunahing dahilan ay ang pagdating ni Chugang mula sa unit. Tumayo siya upang bomb salute at tinawag ang hepe. Nagsalubong ng laway si Jiang Weidong. Walang ideya si Jiang Weidong na ang puting buhok na ito ay may ganitong pagkakakilanlan. Ngunit may pagdududa sa kanyang isipan. Bakit ang puting buhok na ito ay pumunta upang hanapin ang aking kakayahan? Ano ang ginagawa nito na walang level? Ano ang kailangan nyo kay Fang Xin? Agad na pinalitan ni Jiang Weidong ang tawag at nagbigay ng ngiti. Nagpakita ng ngiti at nagtanong. Hindi talagang pinansin ng puting buhok si Jiang Weidong. Inabot ang kanyang kamay sa akin. Kumusta? Ginoong Zhuge ng ika-9 na espesyal na unit ng Shield Bureau. Tumigil ako sandali at iniunat ang kamay ko. Maliwanag na hindi ako gumamit ng gamot, paano pa ako mahuhuli? Anong kailangan mo sa akin? Isang ngiti ang lumabas sa magandang mukha ni Mao. 2 bagay. Inaanyayahan kita na sumali sa ika-9 na unit. Pangalawa, manghingi ng pagkain. Ano ang ika-9 na unit? Tinatanggap ng ika-9 na unit kahit ang mga may ganitong grade na marka. Si Jiang Dong ay parang isang mausisang bata. Isang hininga niyang tinanong ang ilang mga tanong. Si Tong Fenggu at Li Inyao ay parang tumingin kay Jiang Weidong na parang may tanga. Si Chugang ay nananatiling may ganoong malamig na anyo. Ang ika-9 na unit ang pinakamalakas na espesyal na unit ng SAI Shield Bureau. Tumatanggap lamang ng mga miyembro na may grade na talento at pataas. Pero hindi ba sinabi ng Ginoong Tong kanina? Wala si Fang Xin sa kanyang mga marka. Nang hindi magandang pakiramdam, sinabi ni Tong Fenggu. Ang impormasyon ng napiling tao sa ika-9 na unit ay naka-encrypt. Wala rin kaming karapatang suriin yon. Kaya wala siya sa listahan. Nakatitig si Jiang Weidong, ang kanyang mga mata ay malaki at bilog. Ang buong tao ay naguluhan. Si Jiang Xiaoyu ay mayroong parehong ekspresyon na hindi makapaniwala. Si Fang Hilan at Jiang Xiaocha naman ay puno ng kasabikan. Ang ganitong matinding pagbagsak at pagangat ay nagdulot sa kanilang ina at anak. Ang kanilang puso ay tila hindi na makayanan ito. Si Zhu Heng ay umupo na parang umuwi sa sarili niyang bahay. Nagising ang 5 talento. Sa ilalim ng sitwasyong walang gamot. Ang pinakamataas na talento ay antas na raya. Ito ang kanyang record ng mga marka. Habang nagsasalita, isang virtual na screen ang lumitaw sa harapan ni Zhu Heng. Makikita ang aking impormasyon. Kinuha ni Fang Hilan ang isda. Ang kanyang nanginginig na kamay ay puno ng kasabikan. Si Jiang Weidong ay agad na lumapit. Nang makita ang bawat isang gising na talento. Pagkatapos ang buong tao ay naguluhan. Lubos na nakakagulat, lampas pa sa maiisip. Mayroong isang antas na raya, 2 antas na raya, at mayroon pang 2 antas na D. Ang pinakamahina sa mga ito ay kayang makakuha ng magandang kita. At ang pinakanakakabahala ay hindi pa siya gumagamit ng gamot. Hinila ng puting buhok ang mga bagay pabalik.
Isinara ang pinto at nagkunwang walang nangyari. Quit na usa apat. Pumutok ng daliri si Zhu Zhang. Kinuha ng magandang dalaga ang isang masining at magandang, makatimbang at makapal na kahon na ibinigay sa akin. Inalog ni Zhu Zhang ang upuan. Buksan. A-record ang impormasyon. At pagkatapos ay kumain. Tumahimik ako ng sandali. Kailangan ko bang sumali sa ikasyam na bahagi? Lumabas ang salitang ito. Natigilan ang lahat ng tao sa silid. Naiintindihan ang kaunting kaalaman tungkol sa ikalawang bahagi. Si Tong Fenggu at Lin Yao na may kaalaman sa ikasyam na bahagi. Nakatitig sa akin ang lahat. Hindi alam na ako ay nagbibirong wala sa katinuan. Huminto sandali ang pag-alog ni Zhu Zhang. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Ang iba pang narinig na maaaring sumali sa ikasyam na bahagi. Lahat ay masayang pumunta sa ancestral grave upang magpaputok. Gusto pang gisingin ang ninuno upang lumabas at ipagdiwang. Ikaw ang unang tao sa kasaysayan na tumangging sumali sa ikasyam na ahensya. Maaaring masyadong maikli ang kasaysayan ng inyong ikasyam na ahensya. Parehong tumingin sa akin sina Tong Fenggu at Lin Qiao. Oh, mandirigma. Nakapangahas kang makipag-usap sa Ginoong Zhuge ng ikasyam na ahensya ng ganyan. Mukhang hindi mo alam kung sino ang taong ito, nakababatang kaibigan. Tumawa si Zhu Zhang nang marinig iyon. Para bang may katotohanan ang sinabi mo. Ang ikasyam na ahensya ay itinatag noong huli ng nakaraang siglo sa panahon ng kaguluhan ng mga Diyos. Ang naunang pangalan nito ay isang kilalang samahan ng mga Diyos na nakatatakot noong nakaraang siglo. At kalaunan ay sumanib sa Heavenly Shield Bureau. Kaya't umabot na ito ng 72 taon. Ayon sa regulasyon, ang mga taong napili ng ikasyam na ahensya ay maaaring pumili na tumanggi. Ngunit maaaring hindi makakasali ang iba. Pero ikaw, hindi ka maaaring tumanggi. Hindi pwede. Nanlumo ang aking puso at nagisip. Hindi kaya nahuli na ang aking likas na kakayahan sa pagpatay. Ngumiti si Zhu Zhang na nagpapakita ng kanyang mga puting ngipin. Lumipat tayo sa ibang lugar para mag-usap. Biglang umugtong si Zhu Zhang. Tumingin ako sa paligid. Napansin kong narito ako sa isang hiwalay na espasyo. Ang paligid ay puno ng alon ng tubig. Kapag tiningnan ng matagal, nagiging medyo nakakalito. Huwag kang mag-alala. Dito ay tayong dalawa lamang. Maaari tayong makipag-usap tungkol sa ilang personal na bagay. Narinig ko ang boses ni Zhu Zhang mula sa likuran. Lumingon ako. Kahit na ang puting buhok sa aking harapan ay hindi nagpakita ng anumang panganib. Ngunit sa bawat galaw at kilos, nagdadala ito ng isang damdamin ng pagkakaipit na halos nagpapakasiwa sa tao. Alam mo ba kung sino ang iyong lolo? Seryosong sumagot ako. Ang aking lolo ay ang aking lolo. Si Zhu Zhang ay umunggol. Madali kang mapatay ng tao kapag ganito ka magsalita. Ibinalik ni Zhu Zhang ang usapan sa tema at sinabi ng diretsyo. Ang iyong lolo, si Fang Yintay, ay dapat na hindi kailanman. Hindi ko to sinabi sa kahit sino sa inyo. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay ang nauna sa ikasyam na bahagi. Pinuno ng 4 na dakilang general ng Heavenly Court Organization. Si Fang Qingdi. Maliwanag na nagulat ako saglit. Si Fang Qingdi. Hindi ko narinig yan kailanman. Siyempre, hindi mo pa narinig. Ang pangalan niya ay isang tabuos. Noong panahon na ang iyong lolo na si Fang Qingdi ay tumalikod sa organisasyon, nagdala ito ng hindi pa nakitang pinsala sa kaharian ng mga Diyosa. Hayaan mong sabihin ko ito sayo. Ang gulo ng mga Diyos ay bahagyang nakasakit sa lakas ng kaharian ng mga Diyosa. Ngunit ang iyong lolo ay nagawa ito sa kanyang sariling lakas, na nagdulot ng malaking pinsala sa lakas ng kaharian ng mga Diyosa. Sa loob ko, muling umalon ng marahas ang damdamin ko. Hindi ko akalain na ang maawain at mabait na matanda ay dati palang napakalakas at walang katulad. Kaya ang ibig mong sabihin ay, kailangan mo akong hulihin. Hindi naman ito kailangan. Sa katunayan, ako ay isang tagahanga ng iyong lolo. At ang dahilan kung bakit tumalikod ang iyong lolo sa organisasyon, ay dahil sa maraming faction sa loob ng organisasyon. Ang iba't ibang faction ay nagkaroon ng malalaking pagkakaiba. May mga tao na walang dahilan na inakusahan ang iyong lolo ng pagtataksil. Nais nilang patayin ang iyong lolo na isang dakilang tagapagtatag. Kalaunan, ang faction na nagbigay ng paratang sa iyong lolo ay bumagsak. Pati ang Divine Court ay nagpakitang linis ng pangalan ng lolo mo. Kaya't ito ang dahilan kung bakit kailangan kong sumali sa ikasyam na sangay. Umaasa ako na mayroon kang 2 dahilan para sumali sa ikasyam na sangay. Una, sa kabila nito, ang iyong lolo ay ang pinagmulan ng ikasyam na sangay. Siya rin ang isa sa mga nagtatag ng organisasyon ng Diyos. Ang kasalukuyang pinuno ng ikasyam na sangay ay si Ginoong Ye. Sila ng iyong lolo ay matalik na magkaibigan sa buhay at kamatayan. Kung ikaw ay sumali sa ikasyam na sangay, siya ang magtatanggol sa iyo. Ang iyong daraanan ay magiging maliwanag. Basta't ikaw ay may mga tagumpay sa laban. Walang sinuman ang makakapigil sa iyong pagangat. Sa madaling salita, ikaw ay karapat-dapat na maging prinsipe ng ikasyam na sangay. Tungkol naman sa ikalawang punto, iyon din ay isang napakahalagang punto. Ang iyong mga magulang ay mga nangungunang talento sa pananaliksik. Parang yung aksidente nila sa sasakyan noon mukhang hindi ganon kasimple. Ay hindi basta-bastang aksidente lang. Mas mukhang isang pagpatay. Natuklasan ng iyong mga magulang ang isang bagay. Isang bagay na nagpapalakas ng mga gen sa pinakamababang halaga. May mga tao na nakatutok sa bagay na ito. Kaya't sinadyang inayos ang aksidenteng ito. Namatay ang iyong mga magulang. Ang bagay na ito ay nawawala. May mga tao na nag-aakalang nasa iyo ito. Ang sinuman na may kayamanan ay maaaring mapagbintangan.
Kaya ang pagsali sa ika-9 na unit ay hindi lamang para sa iyong kinabukasan. Ganon din para protektahan ang kaligtasan mo. Siyempre, maaari mo ring piliin tumanggi. Maaari kitang bigyan ng 3 araw upang mag-isip. Ang bagay na ito ay para sa iyo. Kapag naisipan mo na, maaari mo itong durugin. Lalabas ako kaagad. Siyempre, kung nasa panganib ka, maaari mo ring durugin ang bagay na ito. Ipapakita ko ang sarili ko para iligtas ang buhay mo. Umikot si Zhu Hang at pumutok ng daliri. Isang halos transparent na bola ang lumipad sa harap ko. Hinawakan ko ang bagay sa aking kamay. Magaan ang bagay. Malakas ka ba? Kapag may salamin ako, ang aking kapangyarihan sa laban ay antas 11. Ano naman kung walang salamin? Hindi tiyak na sinabi ni Zhu Hang kung ilang antas. Nakatayo lang siya na nakasuksok ang 2 kamay sa kanyang bulsa. Ipinakita ang ngiting may marka. Puno ng tiwala, sinabi niya ang 2 salita. Napakalakas. Pumutok si Zhu Hang ng daliri. Ang lahat sa aking harapan ay parang basag na salamin. Kapag ang lahat ay muling naipon na, natagpuan na muling nasa salas. Si Zhu Qian ay umupo ng may pagkaseryoso. Tita Fangxin, ihanda na ang pagkain. Ang bango talaga. Sabi ko na dapat dumaan sa oras ng pagkain. Si Zhu Hang ay naglagay ng pagkain sa mesa. Tiningnan niya sina Tong Fengwu, Lin Qiao at ilang mga tao pa. Ano pa ang ginagawa ninyo dito? Nandito rin para makikain. Agad na umiling at umabot si Tong Fengwu. Hindi. Nandito kami para i-recruit ang kapatid ni classmate ko na si Jiang Xiaocha. Ikaw ay, Ginoong Zhu. Ako si Tong Fengwu mula sa Chainan Chamber of Commerce. Ikaw pala ay isang magnanakaw mula sa Chainan Chamber of Commerce. Umaasa kayo sa kontrata at hindi pinabayaan ang background ng pamilya. Karaniwang estudyante ang nagbibigay sa inyo ng iligal na trabaho. Umalis ka. CJ, ikaw ay, Li family mula sa kabiserang lungsod. Sila ay lahat mga magnanakaw. Umuwi ka rin. Si Lin Qiao ay hindi na nahihiya. Maging magalang. Paalam, Ginoong Zhu. Nanlaki ang mga mata ng pamilya Jiang Weidong. Napakalaki ng negosyo ng Chainan Chamber of Commerce at ng pamilya Li sa probinsya. Wala masyadong karaniwang tao na hindi alam yon. Ang ganitong malaking organisasyon ay may mga tao sa langit ng Lancheng. Isa rin itong kilalang tao. Sa harap ng puting buhok na ito, napakababa. Tumingin si Zhu Hang kay Chugang. Tumayo si Chugang. Ika-4 na lugar. Chugang. Nagsalo-salo si Zhu Hang ng isang mangkok ng kanin para sa sarili. Alam ko ikaw. Hayaan mo siyang pumunta sa isang lugar muna. Isang lugar doon ay nawawala ng espiritu. Kung hindi siya umangkop doon, pupunta siya sa ika-4 ninyong lugar. Sige, Ginoong Zhu. Agad na sinabi ni Jiang Weidong. Pwede bang makapunta din ang anak kong babae sa ika-9 ninyong lugar? Kanina, nawawala si Zhu Hang at ako sa panahong ito. Nagtanong din si Jiang Dong tungkol sa mga balita sa ika-9 na lugar. Mas lalo akong natatakot habang nagtatanong. Hindi ko inasahan na ang ika-9 na lugar na nais kong salihan ay ganito kakatakot. Aling anak na babae? 2. Halos ang panganay mong anak na babae. Tungkol sa bunso mong anak na babae, mas malayo pa siya. Ang mga aso na nagbabantay sa ika-9 na lugar ay may braid na apoy na kakayahan. May iba pa bang tanong? Kung wala na, pwede na bang gumalaw ng mga pinggan? Sobrang gutom na ako. Mahirap ang hitsura ni Jiang Weidong. Pagkatapos kumain, kumuha si Zhu Heng ng isang mansanas. Kinuha ito habang naglalakad palabas. 3 araw. Tandaan mong bigyan ako ng sagot. Nang matapos ang pagalis ni Zhu Heng at bumalik sa silid, si Jiang Weidong ay tila ganoon pa rin ang hitsura, parang alaga. Gusto mo bang uminom ulit, Xiaoxin? Ito ay magandang alak na binili ng tiyahin. Hindi na kailangan. Tumingin sa akin nang may kasiyahan si Fang Hilan. Halos makalimutan ni Xiaoxin. May dumating na yung padala ngayong hapon. Naipadala na sa pintuan. Inilagay ko ito sa iyong silid. Dinala ko ang Chen Zilianji papasok ng bahay. May nakalagay na kahon ng padala sa mesa. Buksan ang kahon. Napagalaman kong may isang cellphone sa loob. Agad kong nakilala na ito ay cellphone ng aking lolo. Agad kong kinuha ang cellphone. Matapos restart. Totoo nga, may natagpuan na video sa loob. Binuksan ko ang video. Isang madilim na tanawin. Nagtatalon ang kamera. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ang nagmamadaling boses ng aking lolo. Sa pamamagitan ng matinding pagalog ng kamera, makikita na tila tumatakas ang lolo. Bukod dito, maririnig din ang video. Nakasalpak sa loob ang mga malulungkot na tunog. Si Xiaoxin, ako ang iyong lolo. Kailangan mong tandaan ang 2 bagay na sasabihin ko sa iyo. Sumali sa ika-9 na dako. Hindi mahirap sumali sa ika-9 na dako gamit ang iyong talento. Ang kasalukuyang leader ng ika-9 na dako ay isang kaibigan ko noon. Tiyak na alagaan ka niya. Pangalawa, bago mag-alas 12 ng gabi, tumingin sa salamin. Gamitin ang iyong ki at dugo para buhayin ang iyong kill rune. Magpatuloy ng kalahating oras. Si Xiaoxin, maraming bagay ang hindi magandang pag-usapan ngayon. Huwag itapon ang teleponong ito. Makikipag-ugnayan ako sa iyo. Dito nag-freeze ang larawan. Mahirap mapanatag ang aking isip. Tila may pinapangalagaan ang lolo sa video. Pero masyadong madilim ang ilaw sa video. Hindi talaga makita kung saan eksakto. Inilapag ko ang telepono at tiningnan ang oras. Malapit na sa 12. Tumayo ako at naglakad patungo sa banyo. Tumingin sa sarili sa salamin upang pasiglahin ang daloy ng dugo. Ang nakakatakot na simbolo sa likod ng kamay ay kulay dugong pula.
Ngunit wala namang kakaiba sa sarili ko sa salamin. Ano nga ba ang dahilan ng lolo ko kung bakit pinapatingin ako sa salamin? Nakatitig ako sa salamin. Ang oras ay lumilipas ng dahan-dahan. Ayon sa sinabi ng lolo, tiningnan ko ito ng mahigit kalahating oras. Wala pa ring nakitang kakaiba. Huminga ako ng malalim. Sa mismong sandali na lumingon ako, bigla akong naging matigas. Ang likod ko ay biglang tinaguri ang pawis. Dahil sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang sarili ko sa salamin na nakayakap sa aking mga braso. Nakatitig sa akin na may ngiti. Sa sandaling iyon, nanindig ang aking balahibo. Parang may malamig na hangin na umakyat mula sa talampakan ko patungo sa aking ulo. Medyo naging matigas ako habang tumatango at tumingin sa salamin. Ang sarili ko sa salamin ay nakayakap pa rin sa aking mga braso na nakatingin sa akin. Sa wakas, nakita ko ng malinaw ang anyo ng kabilang panig. Pareho ito ng hitsura ko. Ngunit ang mata nito ay kulay dugong pula. Pareho ito kapag gumagamit ako ng aking kakayahan sa pagpatay. Ang dalawa ay nagkakatitigan sa isa't isa sa likod ng salamin. Unti-unting humilig ang aking salin sa salamin pabalik. Biglang lumitaw sa likod ko ang isang trono na kulay dugo. Ang aking sarili sa salamin ay nakaupo ng matatag sa trono. Isang kamay ang nakasadyang nakabukas na parang nag-iisip. Ang sulok ng aking labi ay may tila likas na paghamak ng hari. Nagmumula sa akin ang isang napakalakas at nakakatakot na aura ng kapangyarihan. Labis na nagulat. Isang tinig ang biglang bumuhos sa aking isipan. Muli akong nakuha ng tensyon sa aking katawan. Hindi makapaniwala sa tanawing nasa aking harapan. Sa wakas, naitanong ko ang aking unang makabuluhang katanungan. Sino ka? Sino ba ako? Isang tanong na karapat-dapat saliksikin. Ngunit marami akong mga titulong taglay. Zero na hukom. Pinuno ng 7 jade. Hari ng pagpatay. Sinumang pumatay sa Diyos. O maaari mo rin akong tawaging nawasak ng mga Diyos. Ako ay ikaw. Ang malalakas na alon sa aking puso ay sunod-sunod na lumalakas. Pakiramdam ko parang init at sasabog na ang sii ko. Lahat ng nasa harap ko ay lampas na. Lumampas na ito sa lahat ng nalalaman ko. Ang tanong na ikaw ay ako ay hindi karapat-dapat isipin ngayon. Hindi na kailangan sayangin ang oras dito. Sa iyong kasalukuyang lakas, makikita mo lang ako ng 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, ang lahat ay babalik sa dati. Ngayon ay lumipas na ang 1 minuto at 47 segundo. Kaya't sasabihin ko na lang sa iyo ang ilang bagay. Bilang isang pumatay sa Diyos na may kakayahang pumatay, mukhang hindi mo lubos na naunawaan ang iyong kakayahan. Alam mo lang na sa pamamagitan ng pagpatay ay maaaring mataas ang kapangyarihan. Alam mo ba, na maaari mong masipsip ang kakayahan ng iba sa pamamagitan ng pagpatay? Maaari ring makuha sa pamamagitan ng pagpatay sa kalaban na may parehong kakayahan, upang itaas ang antas ng iyong kasalukuyang kakayahan. Siyempre, mayroon ka pang isang kakayahan. Iyon ay ang pag-aalaga sa akin sa pamamagitan ng pagpatay. Ako ang katumbas ng hari ng pagpatay na may kasunduan sa iyo. Maaari mo akong tawagin kapag nasa panganib ka. Maaari kong kontrolin ang iyong katawan sa loob ng 3 minuto. Sa ngayon, maaari lamang akong magpakita ng kapangyarihan sa antas ng 5 rurok. Kapag tinawag mo ako, kailangan mo lamang galawin ang simbolo ng pagpatay. Ilagay ang kamay sa gitna ng dibdib. Tahimik na sabihin ang isisaya sa isip. Ako'y darating. Oh, tama. Kailangan mong maginat sa isa. Ang boses sa likod ay tila biglang naputol. Ang tanawin sa salamin ay nagbaluktot. Parang larawan ng telebisyon na walang signal. Sa oras na ito, ako at si Chuk Sinyaw ay dumating sa tema ng karagatan. Nagsalita ang staff na may ngiti. Kayo dalawa. Ngayon, maaari kayong mag-enjoy ng libre gamit ang tiket. Lahat ng serbisyo at palabas sa loob ng museo. Sa loob ng tema ng museo, iba't ibang uri ng mga hayop sa karagatan. May mga dolphin na sumisisid mula sa ibabaw ng tubig na nanginginig ang mga palikpik. May daladalang amoy ng mga halo-halong pagkain. Narito na kapatid. At may pusit na sabay na tumutugtog ng klarinete at piano. Ang medusa na kumakanta ay nakasuot ng shorts at tumatakbo sa ilalim ng tubig, kasama ang bituin sa dagat. Habang may hawak na malaking pangsalo mula sa kamay ng mga bisita. Ang alimasag na kukuha ng tip mula sa loob. At may mga tao na may gising na tubig na katangian na nakasuot ng costume ng taupises. Sa ilalim ng tubig, sumasayaw kasama ang mga isda. Ngunit ang pinakamainit na palabas sa buong aquarium ay ang ilalim ng dagat na arena ng mga hayop. Sa sandaling ito, ang naglalaban ay isang hayop na may hawak na sibat at nakasuot ng baluti. Ang isang hayop ng dagat at isang electric eel na kumikislap ng mga arko ng kuryente. Ang seahorse na yon ay may napakalakas na lakas sa laban. Pagkatapos ng ilang salpok, nalupig nito ang electric eel na puno ng sugat. Sa pagmasid sa laban, isang boses ang umabot. Ang galing! Kayo rin pala dumating dito.